Magandang araw mga kababayan, isang malaking kaganapan ang naganap sa Los Angeles, California kung saan nagtipon ang mga libo-libong Pilipino upang ipaglaban ang kanilang suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa mga saksi, nagwala ang mga tao sa kalsada habang isinasagawa ang banawakang rally at maring ipinahayag nila ang kanilang hindi pagsang-ayon sa mga paratang at isyu na bumabalot kay FPRRD. Sa kabila ng mga tensyon, ipinakita ng mga Pilipino sa Amerika ang kanilang taimtim na suporta at panghanga kay Duterte sa mga hakbang na kanyang ginawa noong panahon ng kanyang panunungkulan. Sa gitna ng mga kaganapan, naging tampok ang kontrobersyal na isyu na kinasasangkutan ni Lizata Rasmags at ang kanyang may bahay na si Pangulong Kuting Jr. Ayon sa mga ulat na pag-alaman na si Liza at ang Pangulo mismo ay mayroong mga plano na lumabas sa publiko na naging sanhi ng galit ng marami sa kanila. Ipinahayag ng ilang taga-suporta ni FPRRD ang pagkakasangkot ng pamilya diktador sa mga isyong ito ay may isang pagsasabwatan sa loob ng mga nakaraang administrasyon at nagbabalak daw ang mga ito na baguhin ang kasaysayan upang paboran ang kanilang interes. Ang mga ganapang ito ay nagbibigay daan ng isang matinding sigalot sa pagitan ng mga taga-suporta ng Marcos at Duterte habang patuloy ang pagsisiyasat at pag-uusap ng mga eksperto. Nananatili ang tensyon sa pagitan ng mga may pabor at kontra sa kanilang mga plano. Sa ngayon, ang mga lider ng rally sa Los Angeles ay nagbigay ng panawagan na manatili ang pagkakaisa ng mga Pilipino at patuloy ang pag-aalala sa mga susunod na hakbang na maaring mangyari kasunod ng kontrobersya na kinasasangkutan ng kilalang pamilyang ito. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguradong mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Ada ang England kanya ng umaga, idol. Ayan, so mga palangga, habang nagtitipon pa rin ang ating mga palangga dyan sa Carson, California, at ito ay talagang 2 days lang talagang pinlano, kaya nga wala ako dyan dahil nasa ibang planeta ako. Meron tayong ngayon, meron tayong ibang mas mahalaga, parehong mahalagang mga inaasikaso na pagsuporta pa rin ay kay Pangulong Duterte. So, hindi lang natin ma-disclose so far, pero ayun na nga, nakikita nyo naman kung gaano ka init ang taong bayan. Yan, tignan natin to. So, yung mamaya magkandulan kayo, wala kayong candle, Ayan, so magka-candlelighting sila mamaya. So nakita nyo, 2 days lang po yan. Actually, meron pa kaming event sa March 30. Kasi alam mo naman, yung venue kasi dito mahirap din. Hindi ganon-ganon. Dahil magpapaalam ka, hingi ka ng permit. So kaya sunod-sunod ito, nabanggit ni brother, ni Mang June, na nagsasalta ngayon, kanina, na mayroon din sa Huntington Beach, ay sa Huntington area. So tuloy-tuloy yung init ng pagsuporta na pinapakita namin dito sa Amerika, sa New York. Nakita nyo, malaki din sila doon. All over the world, Norway, Japan, all over, mapapamalas natin na talagang mahal na mahal ng taong bayan si Pangulong Duterte. Tignan muna natin kung meron mga iba pang mensahe. Na nag-organize nito. So yeah, it's about the organization. Yan, anaantay natin yung candlelight. So ngayon mga kababayan, kanina nag-post tayo sa ating Facebook na kung saan talagang yung mga nakaka-follow kasi sa akin, alam nyo na lahat yung mga in-expose ko dito sa aking page. So nagta-trending na siya ngayon. Trending ba tawag doon o nagba-viral? Well, it's not a video, no? Hindi naman siya video. Na sinasabi ko nga dito sa post ko na matagal ko ng the last but not the least na magsasalita sa ating harapan
Tawagin po natin, former mutya ng Davao. Tawagin ko po, Franklin Dacuno. Tingnan muna Nasaan natin. po si Sub-Saharan Mutya? Wala bang palakpak dyan? Ito yung mutya. Hello everyone, mayong hapon, gabi sa inyong tanan, mga Sub-Saharan! Hello! Wakanda forever! Right? Mga diligyan nato maila, can I be in Bisaya? Tagalog. Hindi po natin may pagkakaila na magaganda at gwapo ang mga taga Mindanao, ang mga taga Pilipinas, right? Lahat. Pilipinas, buong Pilipinas. Yes, that's right. Again, my name is Franilyn Sendiong Dacono. I am born and raised in Davao City. I am proud to say that, I'm proud to say that I was part of the Roddy Project leadership training when I was in college. Yung Roddy Project po ay recognizing outstanding Davao youth. And I'm also blessed and grateful to be part of Mutya ng Davao 2009. So, wag niyo na po ito yung math, matanda na po. But it's not just an ordinary beauty pageant, but it has been a platform of voice, like of our plans and programs as young individuals in Davao City. So, currently, I live in the valley. I want to recognize my friends over there, Ate Jenny, Ray, Kuya Sam, and Ate Jen. I am currently a teacher at LUSD. So mabuhay ang lahat ng mga guro, lahat ng mga Pilipino. Yes. Growing up in Davao City was never easy. I still remember when I was 7 years old. So first, I was waiting for my sundo. Then someone grabbed or snatched the bag of one lady. I was just waiting there. May babae din naghihintay ng jeep or taxi. Ginaglot mo yung bag niya at yung earrings niya, dugo-dugo. May baril yung lalaki. I live in Buhangin area. That's the northern part of not of Mindanao, but Silingan. Silingan, Mandog. Mga taga-Mandog. I'm from Mamay Buhangin. Woo! Mabuhay mga taga-north ng Davao, right? And everyone. But my grandparents lived to SIR Matina. It's a place where ang daming addict. Halos kada araw, nung mga panahon ngayon, ang balita ay rape, nare-rape, not only young women, but also children, lola, nare-rape kahit buntis. But it changed, everything changed when Mayor Duterte, I am fond and I know Duterte as a mayor because I have seen his leadership as a mayor. And growing up in his leadership, he changed everything. If you don't know, Davao City it's the only place outside of US that has 911. Central 911. Yes. And if you compare it here, ang aming 911 sa Davao City, it's all free. Here, if you've experienced 911, kahit ipakuha niyo yung pusa from the tree, you have to pay a minimum of $100. But in Davao City, it was free. And in Davao City, Mayor Duterte prioritizes women and children. If you don't know, we were the first. Davao City was the first and the prime mover of anti-VAUC. If you don't know VAUC, it's an anti-violence against women and children. Being said that, as part of Mutya ng Davao, it is our duty to protect women and children.
even during our beauty pageant, it's not just about swimsuit or looking pretty and beautiful, but it is about speaking and sharing your programs and platform for the Philippines, not just for Davao City. If you look at our history and our trail, nauna po yung Davao City bago nagkaroon ng project presentation yung Binibining Pilipinas. It is because Mayor Duterte wants us, or former President Rodrigo Roa Duterte wants women, young women and children to really just, not just show breaks, but your skills, your talents, your beauty and everything. Sobrang ganda po ng Pilipinas. Sa Davao City, hindi lang pinapahalagahan yung minority. If you come to Davao City, we are a melting pot of culture of different indigenous cultures. That is one thing that we are proud in Davao City. At isa pa po dyan, we can say that Davao City is a strict city. It's mainly because it's very important that may peace and order sa Davao. We have a very strict rule on anti-smoking ordinance. Pasensya po sa nagsisigarilyo, you have your spot. In Davao City, there are so many laws and ordinances that's meant to protect and that's meant to preserve the peace and order in Davao City. Kaya nakakalungkot po when the news broke out. It was heartbreaking to see a Filipino surrender a kapwa Filipino in a foreign entity. We have our own justice system. And, we see the desperation, manipulation, and everything against former President Rodrigo Duterte. Matanda na po siya. He needs to be back home. We are screaming, we are praying here in solidarity because we want him to bring home former President Rodrigo Duterte. Mabuhay po si Mayor, mabuhay po si former President Rodrigo Duterte. We are nothing but a Filipino and we stand for our rights. And we pray, we continue to pray and we continue to fight what is right. And that is to scream with all our hearts to bring home Rodrigo Roa Duterte. Mabuhay po ang Pilipino. Maraming salamat po. Mabuhay po si Mayor Rodrigo Duterte. Mabuhay po si Tatay Digong. Mabuhay po ang mga Pilipino. Bring him home! 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 Maraming salamat po at sa pagsariwa po natin sa ating mahal na Presidente Rodrigo Roa Duterte. Panoorin po natin ang AVP presentation. Yan. So, hello mga palangga. Ayan, tuloy-tuloy ang presentation. Abangan natin ang kanilang candlelight or yung mga iPhone light nila later. Pero habang nagpapakita ng presentation sila ngayon dyan sa Carson, actually biglaan lang po talaga yan, yung plano na yan. So, 2 days lang yan pinlano and I'm thankful ako dahil ang mga palangga natin nandiyan dyan. Pero habang sila nagpapakita ng presentation, talagang nakikita natin kung gaano ka walang hiya itong gobyerno ni Bangag at ang pakikipagsabuatan ng mainstream media dahil yung mga pinapunta nila nga dun sa ICC na mga rallyista, nagbitbit ng mga pictures ng mga Palangga. Yes, Palangga, I'm here. Gusto mo ba pwede kita magsalita? Yes, go ahead. Okay. Ano ka na? Okay. After nito siguro daw.
Sige. Okay. So habang sila ay magsasalita ako. So gusto ko lang ipakita ito sa inyo mga kababayan. Yung pinost natin, ayan. Kaya sa tagal ko na sa inyo nagsasabi ng mga isyung ito. Ayan, nakikita nyo ba yan? Nakikita natin yung issue na ginagawa ng mga bangag na kung saan talagang pinagkaisahan nila ang Pilipino at ang Pangulong Duterte. Kung nakikita nyo yung date na yan. Ulit muna natin sila. So, January 5, 2024, actually, November 18 of 2023, sinabi ko na sa inyo yung plano nilang i-eliminate nila lahat ng mga kritiko. Andun kasama ko, vloggers, SMNI, si Pastor Kibuloy, si Pangulong Duterte, si Inday Sara, lahat yun nagkatotoo. So, ayan yung mga mensahe sa atin na mga random na ating mga informant, na mga puting ahas na hindi ko alam ang kanilang pagkakakilanlan, kung sino talaga sila dahil hindi nga nagpapakilala yung mga puting ahas natin. Pero napaka-accurate at saka ito ay legit yung kanilang mga information. Kung makikita ninyo, yan ang message sa akin. Ito ang isa sa mga representante ng ICC na pumunta sa Pilipinas nung 2023 pa. Kung mapapansin po ninyo yung mensahe dyan, ayan ang pangalan, minessage si Puting Ahas. Pwede po hamunin si Boying, Clavano at yung spokes ng Bureau of Immigration to check their records kung kailan pumasok dito sa Pilipinas yung mga yan. Sure, last December na dito sila, baka kaya may denial, nararamdaman talaga nila na may gagalaw sa kampo. Yan yung mga information. Okay? Ayan. Clavano is lying through his teeth. Nakikipag-meeting na nga yung dalawang taga-ICC na si Chantal Daniels at Cora Pronk Jordan kay Congressman Benny Abante at isang napakataas na opisyal ng gobyerno last December. Ayan. So yan yung mga information. Yan ang kanilang mga business cards. Ayan, si Clavano, epal na nga, sinungaling pa. Paano magsisinungaling yung mga information na yan, mga kababayan? Tignan natin kung, teka. Nagkakantahan pa rin sila. Make you happy. But ito ang guarantee ko. Remember, I can make your lives comfortable habang hindi sa'yo. Thank you. Palangga, ready? Can I hear from you? Okay na. After this video. Proceedings. I say to you, I will continue to serve the country. So be it. So, it's very good. It's black. Pangulong Duterte. Yun po ang sinapit ng ating Tatay Digong at kaya nandito po tayo sa gabing ito para sa ating mga pananalangin. Bago po niyan sa ating panalangin, meron pong makikipag-usap po sa atin live po from Boljak TV. Boljak TV. All right. So, hello, magandang gabi na dito sa atin sa Amerika. Yes, salamat po kay Brother June, sa lahat ng mga nag-organize nito, si Sister Desiree, Don Rolando, Noelia, dyan kayo lahat. Nakita ko rin si Angie, tsaka si Madam Mirna. Thank you so much. Yan ang aking mga solid talagang PRRD since 2016 nung nangampanya kami dito sa Amerika, particularly sa California. Ay kasama na sila na nakikipaglaban at nanindigan para not only kay Pangulong Duterte, kundi para sa taong bayan. So, alam ko napaka-busy at napakahalaga, napakamahal ng per ora ng ating mga palangga ngayon na nandyan. Pero may nabuti ninyong nag-absent sa inyong mga trabaho at kahit nga malamig, nandyan kayong lahat. So, talagang ramdam ng buong mundo na nanonood sa atin. All over the world nanonood yung inyong pagmamahal sa ating bayan. Even si Heidi yung iyong anak na kasama,
You know, yung friend kong yan, maraming pinagdaanan, pagigipit ng mga walang hiya. But anyway, hindi naman siya talaga politika. Pero sabi niya sa akin, Miss Maharlika, kahit malayo ako, pupunta ako to support Pangulong Duterte kasi naiiyak siya sa ginagawa ng Pangulong Duterte. Kaya thank you sa lahat kayo dyan. Pare-pareho tayong nararamdaman. Wag natin bitawan ng Pangulong Duterte. Kung nakakanood kayo sa akin, talagang inaraw-araw ko ang gobyerno ni Bangag na sinasabi ko, isa-isahin tayo at ang Pangulong Duterte. At ito na nga po ang ginagawa sa atin, pinadukot, kinidnap, in-extract. Diyan magaling si Liza Tanas, si Marcos Jr. mag-extract o mag-kidnap ng mga tao, 'di ba? Alam niyo naman 'yan na may 2 batang kinidnap yan sila diyan sa Turkey. But anyway, gusto ko kayo lahat pasalamatan, mga brothers and sisters. Wag tayong bibitaw. Nandito na tayo, kumbaga konting singhot na lang ni Bangag. Konting singhot na lang. Wawagi ang taong bayan. Kaya thank you very much. At kailangan natin tumapok talaga dahil pinapakita ng gobyerno ni Marcos Jr. ang paglabag sa batas, ang pagkanulo sa Pangulong Duterte na nagbigay sa atin ng kaluwanan, magsimula sa airport, kanina mga speaker from Mutya ng Davao, na talagang yung implementation ng ordinansa at batas sa Davao ay, well, I've been to Davao, so alam ko yan, mga bawal magtapon ng puso sa sigarilyo or kung ano pa pagbababoy sa isang syudad. At yung sa 911 na binanggit mo, tama naman yan. I can attest to that. So, the reason why nagsusupport tayo kay Pangulong Duterte, do you think kung totoo yung pinalaganap nilang kasinungalingan, which is napatunayan natin na nagsisinungaling talaga ang Bangag, ang Dilawan, ang Pulawan, yung Bulagan, yung mga NPA, na 30,000 katao ang pinamimigyan ng Pangulong Duterte. Narinig ninyo doon sa initial hearing nila. Di ba? Wala pang nga 50. But anyway, hindi napatunayan ni si Pangulong Duterte. Doon pa lang na-validate na natin, na-confirm na natin na talagang sinisira ang isang Pangulo na nagmamahal hindi lang sa mga sundalo, sa mga pulisan, hanggang ngayon, support pa rin yung iba sa kanila, kundi sa kalahatang Pilipino. Pasensya na kayo sa nakakilala sa akin. I'm very emotional every day. Kasi kahit na nasa Amerika tayo, ayaw natin makita yung mga kababayan na pinahirapan. Imagine mo, former president na kinidnap ng Bangag na Marcos administration. How much more kayo, mga palangga, yung mga anak nyo, pamilya nyo, kaya ni Liza Tanas, Marcos Jr. at mga kaibigan sa gobyerno, mga kasabot na ipagdukot ang isa o sa lahat ng pamilya niyo sa anytime na gusto nila. So this is high time for us na manindigan, ipakita sa buong mundo ang ating mga boses, ipaglaban natin ang Pangulong Duterte na binigyan tayo ng peace na kalsada, peace na espinita, peace na syudad, peaceful na syudad nung siya ay namumuno. Marami pa akong pwedeng sabihin, but alam ko, ready na kayo for your candle lighting. Thank you so much. God bless you all. Mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang mga matutupang. Thank you. Thank you so much. Ayan, mga palangga. So, tuloy-tuloy lang natin, abangan natin. Mabuhay po, Madam Maharlika. Palakpakan po natin. Okay, handa po ating candle. Huwag po muna natin isindihan. Baka maubos po yan na hindi pa tayo natapos. Okay. Muli, nagpapasalamat po ako sa inyo, mga kababayan ko. Magbibigay din po ako ng mensahe para po sa ating prayer rally sa gabi ito. Ako po pala si Jonard, ngayon pa nakapakilala. Kanina pa ako nasisalita dito. Ako po si Jonard. Bali, muli, humihingi po ako ng pasensya sa inyo na madalian po yung notice natin dahil hindi na po tayo makapagpigil na hindi makapag-gather to support. Okay, nawala yung kanilang ayan. Okay, so ayan, nagsisimula na silang
mag-candlelight. So kanina naputol tayo mga kababayan, yung ipinakita ko nga sa inyo, ayan, last year, 2023 ko pa, sinasabi sa inyo na talagang traidor ang gobyerno ni Bangag. Patunay yan na talagang, okay. Mga kababayan, tignan lang natin to. Ayan. No. So, nakikita niyo yung pattern na never nagsinungaling, never nagmintis ang ating mga informante. So, kanina nagtingin-tingin tayo ng mga mga dokumento, mga information na ibinigay sa atin. Although lahat ng mga pinopost ko actually na ibahagi ko na yan sa inyo through my Boljak. Ayan. To my Boljak channel and Maharlika before, I know marami tayong channel. Ipinakita ko na sa inyo. Kaya nga nasa inyo mga kamay na lang po yan na kung maninindigan ba kayo. Recently, yung police, I forgot nang yung name ni Palangga, yung police na nag-voice out, na sinasabi niya na hindi siya susunod sa isang pangulo like katulad ni Bangag kung uutusan siya uutusan siya ng mali. Tama naman yun, at least may manindigan. Anong ginawa nila? Kung hindi ako nagkakamali, sinususog nila at doon sa latest report na kesyo patitignan daw nila sa neurologist, sa psychologist, kung may diferensya yung police na yon. Nakita mo mga buwaka ng ina, gagawin ka pang siraulo nila ngayon. Sila yung mga siraulo. Nakita niyo yon. Gagawin pa nila yung mga kasinungaling dahil nag-voice out yung isang police, nanindigan siya na hindi siya susunod sa presidente, kahit presidente pa si Bangag, kapag mali ang kanyang inutos, dahil sabi ng polis, susunod lamang siya sa tama at pag ito ay patungkol sa mga Pilipino. Ngayon, gagawa nila ng kwento. Ipapasite nila. Tapos sasabihin, buwang or ganyan-ganyan. Napakahayo po ng gobyernong ito. Kaya nga natutuwa naman ako dahil marami talagang naninindigan. Okay? Hindi lang ngayon sa Los Angeles. I hope ma-unmute ni Palangga, Don Rolando, sana ma-unmute mo at marinig natin yan. But anyway, okay lang, nasasalita pa ng... So yes, sabi ni D.W. Lingayen, they are silencing all voices of opposition. Ang tagal, ako po ang una nila talagang pinatatahimik. Ulitin ko, katulad ni Inday Sara, katulad ni Pangulong Duterte, katulad ng mga vloggers ko, mga palangga ko, yung mga noisy, kami nila Sas, kami nila, lahat ng mga, nila Cathy, MJ, lahat yan, lahat kami na naninindigan na anti-Bangag na vloggers ay kakasuhan o kinasuhan nila. Ako 4 cases, ulit-ulitin ko yan. 1 case dismissed, and 3 I'm still fighting against the Bangags. Kasi yun ang gusto nila, matakot tayo. Yan ang intention nila sa akin noon. May tatagilid o may matutuba daw vlogger. Hindi ako nagpatinag. Katulad ninyo, hindi ako nagpatinag. Nilabanan ko yung mga hinayupak na ito. Hanggang sa ito na nga, ang Pangulong Duterte, Inday Sara, same pattern. Ang ginagawa nila kasi gusto nila tayong patahimikin. Mga tao ay talagang naninindigan. Si Bangag ay binabayaran yung mga kawawa nating mga kababayan dyan. I think sa Mindanao, I'm not sure kung saang part, yung sinare nating video, na yung isang nag-post, I think 1 million mahigit na yan, o million-million na yung mga viewers niyan, na nasa isang event sila ni Marcos Jr., ni Bangag Jr., so umaga pa lang, 11 pa lang ng umaga, nandoon na yung mga hinakot nila, pinangakuan ng AX, yung mga mga ayu-ayuda. So syempre, ako hindi ko yan tinutuligsa. Yung mga kababayan nating mga nagugutom, walang pagkain, 'di ba? Kasama yung mga anak. Hindi ko yan tinutuligsa kasi kapit sa patalim yan eh. Maintindihan mo, kumakalam yung sikmura. Anong ginawa ng Jutang Genimes na Bangag? So pinag-antay mula umaga, 4:30 na, wala sila binigay na pagkain, ni walang tubig, according to dun sa video na napanood natin. Nagkaladugo na yung mga tiil nila, mga paa nila. Ayaw silang palabasin doon sa compound na yun, o sa quadrangle o kung saan man yun. Kinandaduhan nila. Nilagyan nila, nilak nila, even yung mga pulis, mga buwakan ng ina ninyong nakipagsabuatan. Kinulong nila yung mga tao doon. Ayaw nilang palabasin kasi hindi pa raw dumarating si Bangag.
Kaya nga sabi ni Baste, Mr. Marcos, you will never be loved by the Filipino people. Kasi talagang kailangan pa nilang kulungin yung tao para may masabing maraming tao. But look at us now. Yung mga nagmamahal kay Pangulong Duterte all over the world. Diba? Luzon, Visayas, Mindanao, nakita niyo yung mga pagtitipon. Kusa yan. Kasi nararamdaman mo yan eh. Katulad ni Heidi na hindi naman political, Miss Marlica, pupunta ako kasi nalulungkot siya, naiyak siya sa ginagawa kay Pangulong Duterte. Yun yung kusang loob. Eh itong, sabi ko nga, hindi naman natin pwedeng tuligsain yung ating mga kababayan dahil ginagamit sila ng mga hinayupak na mga politikong ito. Imagine mo may mga bata, nakakalungkot yun mga kababayan at walang hiya ang gobyernong ito na harap-harapan yung kababuyan nila sa inyo. Diba? Yung iba doon pumupunta, o mahal nila si Duterte pero kapit sa patalim kasi baka kabigyan man lang silang 1,000, 2,000, 3,000 o 500 pabili ng bigas. So kaya kayo pa ulit-ulit na ginagamit. Hindi naman kayo ginagawa ni Pangulong Duterte nung siya ay Pangulo, 'di ba? Nung si Pangulong Duterte nasa administrasyon. Imagine yung pandemic pa 'yon. Pero na-survive natin. 'Di ba na-survive niya si Bangag? Wala namang pandemic pero Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!